Senyorito Bongbong mukhang nagyayabang na naman at sinabi niyang middle class country na daw ang Pilipinas ngayon. Grabe talaga to si BBM na to no. Hindi ko alam kung saan kinukuha ang lakas ng loob nito para sabihin ganyan. Paano naging middle class country? Milyong-milyong Pilipino pa rin ngayon na naghihirap. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ng bigas. Yung pinangako nilang 20 pesos, asan na BBM? At ngayon yung kuryente, ganun din. Kahit ang inflation rate natin hindi makontrol-kontrol. Isa pa yung ano na nangyari sa 2.5 million Filipinos na walang trabaho, ha? Ano na nangyari sa 15 million Filipinos mahigit na underemployed? Yan ba ang tinatawag na middle class country, BBM? Ha? Alam mo, BBM, kung talagang magaling ka at nag-iisip ka talaga para sa kapakanan ng bansa natin, hindi mo dapat yan pinagkakalandakan. Dahil yan ay data o yung salita lang yan ng World Bank, parang classification. Nang sa ganun, baka mamaya papatawan tayo ng mas malaking interest, no? Pag nangungutang tayo. Sa bagay, dyan naman magaling ang administrasyong bangag na ito sa pangungutang ng pangungutang. Kaso ang naghihirap dito, ang sambayan ng Pilipino Madali lang sabihin na upper middle class country. Pero kapag tayo'y pinatawan na ng mas malaking interest, ang magsasuffer dito, ang sambayan ng Pilipino, hindi ka naman BBM. Ha? Kaya iwasan mo na yan dahil ngayon hindi na ututo ang mga Pilipino. Alam namin ngayon kung ano nangyayari. Ika nga ni Miss Rowena Guanzon, hindi kami mga bangag BBM. Hindi kami maniniwala sa mga ganyang sabi-sabi. Wherein na nangyayari ngayon talaga, kabaliktaran. Hindi naman kailangan maging malinaw ang mata para makita ang nangyayari ngayon, nakawalan ng trabaho. At yung bagsak na bagsak nga nating direct foreign investments ngayon. Dahil nga ang pangit talaga ng pagpapatakbo ng bangag na administrasyong to. Kaya mga kanoypi, ano sa palagay nyo? Sa mga nababalitaan nating mga problema sa bansa natin, yung mga kaliwat kanang nakawan at kaliwat kanan ding mga pagbaha ngayon. Kung sa bagay, ha? Pag sinabing middle class, baka akala nila isang malaking infinity pool ang mga baha na nangyayari ngayon sa Metro Manila. BBM, hindi kami basta-basta mapapaniwala mo sa mga ganyan, ha? Isang malaking kalokohan yan ang tumbok ko. Dahil kung middle class talaga tayo, ha? Hindi tayo dapat na pag-iiwanan ng ating mga neighboring countries. Yung mga nasa Southeast Asia, talaga na pag-uulian na tayo kung ranking lang ang pag-uusapan. Lagi kong inuulit-ulit sa mga vlog ko katabi na natin ang Myanmar, which is ang bansa na may civil war ngayon. 'Di ba? Paano naging middle class 'yun kung nasa hulihan ka na, nasa paanan ka na? Isang malaking kalokohan 'yan, inuulit ko, mga kanoypi, no? Kaya kung ako dito sa administrasyong bangag na 'to, imbis na pinagyayabang nilang ganyan at baka mamaya may balak silang umutang na naman sa World Bank at bibigyan tayong mas malaking interest, ang kawawa talaga nito, ha? Tayo lahat. Dahil hindi na natin yan matatapos bayaran sa lifetime natin. Ang magpapatuloy niyan mga anak na natin, ang future generation sa magiging kawawa, sa lalo magiging paglobo ng ating utang sa World Bank. Ngayon pa nga lang ang laki-laki na ng utang natin, dumadagdag kada buwan, di ba? Tapos lagi nilang binabato ng paninira ang administrasyon ni Duterte noon, ni Tatay Digong. Samantalang ang pag-uusapan flood control pa lang, mas malaki ang mga naging budget ngayon sa panahon nitong si BBM. 'Di ba? Kaya yan, mga kanoypi, lagi tayong makikialam, huwag tayong titigil na makialam sa mga gantong usapin kasi pinag-uusapan dito ang pinaghirapan natin. Ang pondo ng bayan, lahat tayo may karapatan dito. Dahil future ng ating mga mahal sa buhay ang nakataya dito, ang nakasalalay, no? Hindi lang to basta-basta usapin ng mga malalaking politiko o ng mga panlabas na relations, no? Yung mga international relations. Ito'y nagpapatungkol din sa atin. Dahil kapag hindi natin inagapan ng mga walang kwentang mga galawan ng gobyernong to, talagang hindi malayong mabangkarote ang Pilipinas. At talagang kawawa ang mga naniniraan sa Pilipinas, lalo na yung mga mahal nyo sa buhay. Talagang magiging ano na tayo, yung
Malamayanmar na tayo, yung magiging sobrang hirap na natin na may hirapan na tayong makabangon uli. Kaya kilos-kilos din mga kanoypi, kailangan magsasalita tayo kapag kailangan, no? So yan, lagi ko kayo nire-remind na lagi kayong maging makabayan nang sa ganun ang Pilipinas ay maging Singapore din one day. Hanggang sa muli, yan yung pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noypi. Naman sa mga tulong, mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon. Trabaho? Doon sa nakita Saan nga? natin. Saan? Maano tayo? Maano? Masama tayo sa... Ba't kami masasama dyan? Ikaw lang. Ano? Doon sa yung mga ano, yung mga nakita Saan natin. nga? Wala.